Minsan pa, isang magandang hapon sa lahat ng mga kapatiran na nakatutok online sa Japan, sa Hong Kong, sa Pilipinas. Una natin batiin ang mga taga Christ Amgapan. Kumusta po kayo lahat dyan? At mga taga nais din po nating batiin mamaya yung mga taga California, sa Guam, at saka yung nagkaroon po ako ng konting research at aking napag-alaman na yung mga bald eagle, umaabot po sila ng 20 years. At yung mga ibang tumitira nga sa Europe, inaabot sila ng 40 years. Yung crown eagle na tinatawag, sila po ay tumatagal ang buhay nilang 41 years. At yung mga nasa Amerika daw, umaabot ng 31 years. Pero, ang maganda dito, the eagle has the longest lifespan of its species. Yung mga lahi-lahi nila, and can live up to 70 years. So, parang kasing haba pala ng isang tao, normally, yung buhay ng tao at saka ibon, hindi pala nagkakalayo ang kanilang buhay. Inaabot pala sila ng 70 years. So, meron tayong mga ilang mga katotohanan dito about the mentality we can learn from the eagle. Number 1, eagle fly alone at high altitude. So, kapag ka pala lumipad ang mga agila, gusto nila solo-solo at napakataas ng kanilang lipad. Ang sabi dito, eagle don't fly with the sparrows. Ayaw nilang makilipad sa mga maya, sa mga uwak, at mga maliliit na mga ibon. So, kapag in-evaluate po natin ito, kung i-relate natin ito sa buhay, ang sabi dito, kasi ang agila ay mataas lumipad, yung maya, uwak, and other small birds ay mababa lamang. So, parang ipinapakita, just stay away from the narrow-minded people and those that brings you down. Hindi magandang pakisamahan yung mga maikli ang pasensya, maikli ang pag-iisip, hindi ka maintindihan, at pagkatapos sila lamang ang magdadala sa iyo para ibagsak ka. So, stay away from those narrow-minded people. The eagle flies with the eagle. So, sila po ay lumilipad sa kapwa agila nila. So, ang payo lamang dito, just fellowship with your co-believers. Wala namang problema kung makipag-fellowship ka sa mga unbeliever, pero siguraduhin mo lang, hindi ka nila mai-influensya. Much better to fellowship with your co-believers. Ito po ang napakagandang bagay dito. Sapagkat mayroong isang kasabihan, people you hang out around will eventually determine the person you become. Parang katulad lamang ng isang kabisadong kasabihan natin, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Sabihin mo sa akin kung sino kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ikaw. So, mas maganda kung magipag-fellowship tayo sa kapwa mananampalataya at kung sakali magkakwentuhan kayo, pino ang mga pinagkukwentuhan, hindi mga magagaspang, hindi mga malalaswa, bagos medyo pili ang mga kwentuhan at bagos mga spiritual things pa mga pinag-uusapan na makaka-uplift ng ating pananampalataya. So, gayahin natin ang ibon ng agila, eagle fly alone at high altitude. Fellowship with your co-believers. Eagle flies with eagle. So, yun lamang ang gustong kasama ng mga agila. Number 2, eagles have vision. So, maging ang mga agila pala, may mga kanilang pananaw o pangitain sa kanilang buhay. They have the ability to focus on something as far as 5 kilometers away. So, yung kanilang vision, yung kanilang focus,
5 kilometro ang layo, kaya na nilang makita yung mga bagay sa hinaharap. So, kapag in-relate natin sa ating Christian life ito, parang ipinapakita, no matter what obstacles we may face, katulad ng agila, the eagle will not move his focus from the prey until he grabs it. So, nakafocus sila at hindi sila natatakot do sa prey, sa biktima na kailang sisilain hanggang ito ay mag-grab nila, mahuli nila. So, hindi sila kayang sindakin sapagkat iisa ang kailang pangitain, ang kailang iniisip. Hindi sila nawawalay doon sa kanilang nakikitang vision. Ito po ang itinuturo din sa atin ng Panginoon, magkaroon tayo ng focus in life. Kapag ikay tinawag ng Panginoon bilang isang Kristiyano, todo na. Dapat tuloy-tuloy na tayo sa Panginoon. No more turning back. Sapagkat ang sabi nga doon sa illustration, kung ikay nung sila Bonaparte, Napoleon Bonaparte, nung sila lumaban sa gera, pagtawid nilang tulay, sinira ng tulay, kaya hindi na sila basta makakabalik. So, ganun din tayo, just focus on the faith that you have experienced, that you have now enjoy sa ilalim ng biyaya ng Panginoon. Tuloy lang tayo. Focus lang tayo sa ating pananampalataya. No matter what the obstacles and challenges you may face, ano ang sabi dito? Don't give up. If you will not give up, you will succeed. Sapagkat sa ilalim ng biyaya ng Panginoon, God's grace is sufficient for us to bless us. So, huwag tayong bibitiw. Ang mga problema bilang isang mananampalataya, katulad din ng mga problema ng mga unbeliever. Sila may problema, sila ang nagsusolusyon ng kailang sariling problema. Pero tayo salamat sapagkat meron tayong Diyos na siyang kaantabay natin magbuhat ng ating mga problema. So bilang isang mananampalataya, don't give up. Tuloy lang tayo sa paglingkod sa Panginoon. At madalas naming ipinapaabot sa congregation, hindi na pinag-uusapan ngayon ang kasalanan. Ang Diyos, mahaba ang kanyang biyaya upang unawain ka at ipadama ang pag-ibig sa iyo. Later on, Romans 2:4, the goodness of God will just lead you to repentance. The goodness of God will change your mind. Ganun lang mo kadali ang mananampalataya. Huwag tayong mag-guilty, tuloy lang tayo hanggang sa mapagtanto natin ang Diyos pala ay nagmamahal, hindi nagbabago kanyang pag-ibig sa atin. So, parisan natin ang mga agila na magkaroon sila ng vision, and that is focus on their vision. Isa pa, number 3, eagles are fearless. Ang mga agila, walang takot yan. Hindi kayang sindakin. An eagle will never surrender to the size or strength of its prey. Ang agila ay hindi natatakot kahit gaano kalaki, gaano kalakas ang kanyang biktima o ang kanyang sisilain. Hindi siya natatakot. It will always give a fight to win its prey. Ibig sabihin, talagang ang focus niya, talunin yung kanyang biktima. Ito po yung napakaganda dito. So, no matter what the size or big is our problem, don't give up. Kahit na gaano kalaki ang ating problema, malaki, mataas, malalim, huwag lang tayong susuko sapagkat meron tayong kasamang Diyos na siyang tutulong sa atin. Instead, face it with God's help. Hindi pa sa pamagitan ng ating sariling kalakasan. Pagkatiwala natin sa Diyos, maging matapang tayo
harapin natin ang pagsubok sa ilalim ng biyaya ng Panginoon at makikita natin magtatagumpay at magtatagumpay tayo. Bakit ang iba nawawala? Bakit ang iba ay humihinto na? Sapagkat gusto na sila na lang magsosolve ng kailang problema without the help of God. Actually, pag hindi pa nga nasolve, hindi naman nila nasolve yun, magtatampo pa sila sa Diyos. Pero tayo, bilang mga mananampalataya, gaano man kalaki, kabigat ang ating suliranin, don't give up. Dapat maging matapang tayo na harapin ang lahat ng ating problema. Number 4, eagles are tenacious. Anong ibig sabihin ng tenacious? Matigas, mahigpit, kumapit. Mahigpit, kumapit. Ang mga agila, gustong-gusto nila yung storm. Pag may mga malakas hangin. When clouds gather, the eagles get excited. Aba? Kung ikaw, meron kang pagsubok, meron kang bagyong dinadaanan, ang mga agila, they are excited pag may mga malakas na bagyo, may mga hangin na malakas. Sapagkat the eagles use the storm wind to lift itself higher. Kapag alam naman natin ng mga agila, kapag sila lumilipad, malakas ang hangin, nakakapagpahinga pa yan. Nakakapag-glide pa yan. Ginagamit yung puwersa ng hangin upang sila ay makapagpahinga. At these eagles gives the opportunity to glide and rest its wings in the meantime. So, yun yung sinasabi ko. Nakakapagpahinga sila habang sila yung nag-glide, habang sila yung lumilipad. Hindi sila kampay ng kampay. So, maging tayo bilang mga manampalataya, pag may mga matinding pagsubok, bagyo sa buhay natin, actually, it is time for us to rest. Anong ibig sabihin? Huwag kang mag-struggle, just rest in the finished work of Christ. Magpahinga ka sa presensya ng Panginoon, aminin mo na, Diyos, hindi ko po kaya ito, sapagkat hindi ko magagawa ito kung wala kayo. So ipagkatiwala natin sa Panginoon at mag-rest lamang tayo katulad ng agila, alam niyang magpahinga sa gitna ng pagsubok. Ganon din ang inaasahan ng Diyos sa atin. Anak, huwag mong kayanin ang matinding bagyo na yan. Nandito ako upang tulungan kita, samahan kita. All the other birds hide in the branches and leaves of the tree. Samantalang yung mga maliliit na ibon na hindi nakakalipad ng mga matataas, anong ginagawa ng mga ibon? Para sila mga basang sisiw, nangihina, nanlulupaypay, nagtatago sa mga puno, sa mga branches o kung saan sila pwedeng magtago. Pero agila, ibang klase. Hinaharap niya yung matinding bagyo. Tayo rin, pwede nating harapin ang matinding bagyo sa tulong naman ng Panginoon. Ito po ang maganda rito. At ang sabi nga dito, victorious Christians are achievers. Yung mga matatagumpay na mga mananampalataya, tinawag silang a person with records of successes. Di ba yung mga achievers, sila yung mga magaganda mga resulta, ang mga grades kung mga estudyante yan, mga matatagumpay, at pinaghahandaan nila kung may mga examination, kaya naman sila ay tumataas sa mga grades. Later on, ang tawag sa kanila, achievers. So, ikaw at ako na bilang mga mananagumpay na Kristiyano, we are all achievers. Sapagkat hindi tayo nadadala ng sanlibutan dahil meron tayong Diyos na kinakapitan na sinasamahan tayong magtagumpay. Kaya congratulations sa lahat ng mga achievers, mga victorious Christians. You are all achievers. We are all achievers. Number 5. Eagles never eat
dead things. Abay, medyo maselan pala yung mga eagles. Hindi katulad ng mga scavenger. Kahit ano yan, yung mga ibon, yung raven, yan ang mga tinatawag na scavenger. Kahit marurumi yan, kinakain. But the eagles never eat dead things. Eagles never eat dead meat. Hindi sila kumakain ng patay na karne o yung patay na. Ayaw nila. In other words, eagles does not eat scavenged food. They only eat meat of the prey, yung mga nabiktima nila at mga napatay nila. Yan lang ang mga kinakain nila. So, puro mga sariwa ang kanilang mga kinakain. So, dead meat, hindi nila kinakain yan. Kapag nirelate natin sa buhay natin yan, ang sabi dito, do not rely on your past successes. Huwag kang manatili doon sa mga nakalipas na pananagumpay. That is already past. We can charge that only to our experience. So, ang sabi ng Word of God, God's love, they are new every morning. So, sa bawat umaga, iba ang dealing ng Panginoon sa atin. Although dati napagtagumpayan mo ng mga bagay na yon, ibang klaseng pananagumpay naman ang ipagkakalob ng Panginoon. So, wag natin sabihin na dati na-overcome ko na yung tuksong yan. So, pwede ay palaging nakaantabay para sa atin. Leave your past where it belongs to the past. Yung lumipas ay para sa lumipas na. Minsan nga, kapag dumepende ka sa past successes, maaring maalala mo rin yung past failures mo. So, dalawang bagay ang mga mangyayari. Maalala mo rin yung pagkabigo mo. So, kapag inaalala mo yung pagkabigo mo, naapektuhan ka dyan. So, ang pinakamahalaga, palaging sariwa, bawat umaga, ang dealing ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga, maging sa pagbabasa ng salita ng Diyos, huwag mo sabihin na, ay, nabasa ko na yan. So, ang salita ng Diyos ay laging sariwa sa bawat umaga. Kapag nabasa mo yan, iba ang dealing, iba yung pangungusap ng ating Panginoon. So, manabik tayo sa salita ng Diyos. Kahit na ito'y nabasa mo ngayon, bukas, sa makalawa, palaging iba ang pangungusap ng Panginoon sa kanyang salita, sapagkat ito'y laging sariwa sa bawat umaga. Amen. So, yung mga naranasan natin, those are only experiences na pwede nating makita, pero panibagong dealing naman ng Panginoon sa bawat buhay na ating kinakaharap. Amen. Number 6, 7 lamang po ito. Eagles prepare for training. Ang mga agila, sila ay naghahanda sa mga trainings. So, ano ba yung mga trainings na ito? Ang mga agila, sila rin po ay tumatanda. Yung kanilang pakpak, minsan matatanda na yan, minsan kailangan tanggalin, tinatanggal nila isa-isa yan, at ito ay inahampas nila sa maging yung kailang tuka, at saka yung kanilang mga daliri. Yung daliri nila, ganyan minsan kapag gumaganyan, hindi na sila nakakahawak ng mabuti. Ang kailang tuka, na dati nakaganyan, gaganyan din. So, hindi na pwedeng makatuka ng mga kaaway nila. So, may mga time na sila rin ay pumupunta sa bundok upang sa ganun, doon sila magpalipas ng mga ilang buwan, may healing process sa kanila. So, ang mga eagles din, may mga training. Lalong-lalo na yung kanilang mga sisiw, yung kanilang mga maliliit na mga anak nila. So, paano na tinuturuan lumipad ang kanilang mga anak, mga kwan nila? So, una, yung kanilang pugad, napakagandang hinihigaan ng mga sisiw nila. So, kapag gusto na nilang turuan ang kanilang mga ibon na maliliit,
unti-unting inaalis yung mga dahon na malalambot at yung nasa ilalim, mga tinik-tinik yan. So, yung mga sisiw nila, natitinik yan. So, hindi na sila komportable dyan. Natuto na silang unti-unting lumabas sa kailang pugad, unti-unting lilipad. So, yan ang training ng mga agila sa kanilang mga inakay. Minsan ang Diyos, tinuturuan tayo from the comfort zone ay minsan kailangan nating lumabas sa ating comfort zone. Kailangan nating lumabas outside the box upang makita natin ang galaw ng mundo, upang makita natin ang pangangailangan ng kaligtasan ng tao. Huwag tayong manatili sa ating comfort zone. Ay, masaya na ako. Taga-attend. Araw ng linggo, aaten, uuwi. Pwede naman akong maglakwatsa sa loob ng isang linggo. So, kapag palagi ng ganon, yung growth ng isang mananampalataya, napakabagal. Kaya, inaabot ka ng 10 years, 15 years, parang napaka-baby Christian pa rin ng mga ganong klaseng tao. Get involved in the ministry. Support the church, support the ministry kung saan ka nilagay ng Panginoon. You have to grow in the church na dinala ka ng Panginoon. Kung saan ka itinanim, grow where you are planted. Bloom where you are planted. Kapag tinanim ka ng Diyos sa Christ Ambassador, naway manatili ka dyan, magpatuloy ka, magpagamit ka sa Panginoon. Yung tinatawag na leave your comfort zone. Try nating magipag-fellowship sa mga kapatiran, magipag-mingle upang mag-grow tayo spiritually. Yan po ang kailangan natin. Kailangan pong magkaroon tayo ng pagkakasan o kasiglaan. Kapag ang agila ay tumanda na at yung kanilang mga pakpak ay nanghina na at hindi na sila masyadong makalipad ng katulad ng kailang kabataan, manghihina sila at maaring sila ay mamamatay. Subalit, katulad ng aking nabanggit, sila ay pupunta sa bundo, sa mga kabundukan, unti-unting tinatanggal yung kailang mga pakpak, papalitan ng bago, upang sa ganun ay pating yung kanilang mga tuka, yung kanilang mga clothes, yung galamay nilang, yung daliri nila ng mga matatalim, kailangan din nilang makakutkot yan upang umikli at medyo maging sariwa na naman. I think that is around 150 days yung kanilang pamamalagi sa ibabaw ng kabundukan. So, pagkatapos nilang mahilom ng 150 days, sila'y manunumbalik. Maging sa atin, may mga old habits pa rin tayo, mga lumang pag-uugali. Ito'y kailangan nating alisin. Katulad nung agila, yung kailang tuka at saka yung mga kamay nila, kailangan din pong tanggalin ang lahat ng mga nagpapahina sa kaila, yung pakpak, yung tuka, yung kanilang mga daliri, kailangan ma-refresh. Katulad din tayo, yung mga old habits, kailangan isuko, palitan ng bago upang magkaroon ng kahalagahan yung ating buhay sa ating Panginoon. Naway, kapag tumanda ka ng Kristiyano, dapat hindi ka na matampuhin. Pag matanda ka ng Kristiyano, dapat wala ng pusong mamon. Maging matatag tayo. So, katulad ng agila, meron silang 150 days. Siguro, ito yung panibagong lakas na sinasabi ng Isaiah 40:31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. So, ito yung inahalin tulad tayo ng Diyos sa isang agila na kahit na tumanda tayo, kailangan magkaroon tayo ng panibagong sigla, magkaroon tayo ng focus, ilagay natin ang ating isuko, ang lahat ng dapat isuko, magkaroon tayo ng wag tayong manatili sa ating comfort zone. So,
Yun ang pag-ibig na ipinapadama ng Panginoon. Inahalin tulad ka sa isang agila na napakatatag. Pinangakuhan ka ng Diyos ng kaligtasan, panghawakan mo yon at ipamuhay mo yon sapagkat yon ibinigay ng Diyos sa atin forever. Kaya naway matreasure po natin yon. So sa hapong ito, ang Diyos ay meron ding ipinapangako sa mga first timer na nakarinig. Inahalin tulad tayo sa isang agila. Ang agila ay matatag at bilang isang mga mananampalataya, meron ding dapat katatagan. At sa hapong ito, ang hamon ng Panginoon, meron siyang pangako sa bawat isa atin na buhay na walang hanggan. At ang kaligtasan na ito ay pwede lamang matamo sa pamamagitan ng pagdideklara, pagko-confess ng ating mga labi na si Jesus ang ating tagapagligtas. At ito yung pangako niya sa atin, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. So sa lahat ng mga gustong tumanggap sa hapong ito, kayong lahat ay inahamon ko na sumunod sa maikling panalangin ng pagtanggap. Let us pray. Panginoong Jesus, nagpapasalamat po kami sa aming pong mensaheng narinig. Katulad ng agila na binigyan mo ng lakas at binigyan mong katiyakan, katulad ng mga mananampalataya ng buhay na walang hanggan. Lumalapit ako, Panginoon, at ibinababa ang aking sarili. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ikinukumpisal ko ang lahat ng aking mga kasalanan at inaamin, O Diyos, ang lahat ng pagkukulang. At sa oras na ito, binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Naniniwala ako, ikaw, Jesus, ay nasa aking puso. Tumanggap at nagpakumbaba sa iyong banal na harapan. Ang dalangin ko sa bawat tumanggap, maranasan at maramdaman nila ng kailang buhay ay hindi na po katulad ng dati. At bibigyan mo sila ng panibagong lakas katulad ng agila upang harapin ang bukas, matutong magtiwala at manampalataya sa inyo. At nakatitiyak sila na hindi mo sila iiwan at pababayaan. Salamat po sa iyong pag-ibig sa kanila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So sa oras pong ito, tayo dumako sa diwa po ng panalangin. Pag-pray natin yung mga items na ito. Let us pray. Panginoon, kami po ay minsan pang nagpapasalamat for this opportunity na makadulog sa iyong banal na trono upang ipanalangin po namin ito mga nasa prayer list. Unang-una na po si Tatang Resty. Salamat sapagkat patuloy po namin nakikita ang kanyang buhay ay inyo pong dinudugtungan. At salamat sa kalakasan at kalusugan. At kung naman po ang kanyang nararamdaman, kayo ang siyang papawi nito at yung kalakasan at kalusugan at mahaba mang buhay, anyo po yung pagkalob sa kanya. Salamat sapagkat kinikilala namin ang iyong kabutihan sa kanya at ang kanyang buong pamilya. Kaya't umaasa kami, O Diyos, that you will continually guide and protect him, O God. Ganon din po, si Sister Divi Lacap, patuloy siyang gamit sa Blessed Pansinaw Church, Panginoon, Christ Ambassador, BPC. Salamat po sa iyong patnubay at gabay sa buong pamilya. Ganon din po, si Lydia Lalo, Marilyn Mangalos at Lyndon Calaw, na ang mga pamilyang ito, Diyos, ang mga taong ito ay they are very dear to us. Kaya patuloy po ang aming pasalamat sa mga buhay ng mga taong ito na kung saan naranasan nila ang kalakasan, kalusugan, kagalingan ng kailang mga physical na pangatawan. Salamat sa patuloy mong provision sa kaila, sa financial, O God, at higit sa lahat sa mga spiritual na bagay. At ang kanilang buhay ay tunay na nararanasan nila ang kalakasan at kalusugan. Mamuhay sila ng normal, Panginoon, sa ilalim po ng iyong biyaya. Nagdideklara po kami na yung kanilang sakit, O Diyos, ay tunay na napawi na in the name of Jesus. Salamat po sa kanilang buhay. Continue to bless them, encourage them. Patuloy silang umasa at magtiwala sa inyo. Hawak mo ang kanilang buhay. Ganon din po si kapatid na Brother Manny Martin. O Diyos, patuloy pong aming pasalamat sa inyo sapagkat alam namin yung kanyang polyp sa kanyang ilong ay lubos na rin pong matatanggal at mapapawi, malulusaw, liliit hanggang sa totally mawala ito, Panginoon.
Bigyan po niyo siya ng normal na paghinga, Panginoon, at gamitin lamang ang mga gamot upang matunaw na yung polyps na yun, Panginoon. At nagtitiwala kami na nanampalataya, bibigyan mo siya ng kapanatagan ng buhay, pagtitiwala at pananampalataya. Kayo, O Diyos, siyang patuloy na mag-provide ng kailang pangailangan upang ang kanyang normal na pamumuhay ay mangyari, Panginoon. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat sa kabutihan mo sa mag-asawang ito, Panginoon, si Pastor Shirley at si Brother Manny. Continue to bless them, encourage them, O God, na lalo silang maging matapat sa paglingkod sa inyo. Ganon din po, aking dinadalangin si Edna Yusi, ang aming dating kasama sa Saudi, na kung saan siya rin po ay nag-undergo ng therapy. Umaasa kami at nagtitiwala, Panginoon, kayo ang siyang magpapalakas, magpapatatag sa kanyang pangatawan. Ma-overcome po niyo ang lahat ng kanyang mga ina-undergo na therapy, Panginoon. At higit sa lahat, kayo ang siyang magkakalob ng financial upang matustusan ang kanyang expenses sa pag-hospitalize niya, Panginoon. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig na hindi mo pagkukulangin ng mabuting bagay ang mag-asawang Rex at Edna Yusi, Panginoon. Ganon din po, dinadalangin po namin ang Christ Ambassador, yung Mother, yung Gapan, yung BPC, yung California, yung upcoming sa Guam, sa Bangbang o sa Saudi Arabia. Salamat, O Diyos, sa mga simbahang existing at saka sa mga itatayo pa. Patuloy mo, Diyos, pag-isahin ang puso ng mga leaders na itaguyod ang iyong gawain, palawakin, dumami pa, Panginoon, equip them spiritually upang mabantayan, mapangalagaan ang bawat simbahan na inyo pong pinagkatiwala sa kanila. At higit sa lahat, naniniwala kami hindi mo pagkukulangin ng mabuting bagay, ipoprovide mo ang lahat ng kanilang mga pangailangan. Nagpapasalamat din kami, O Diyos, sa aming mga kapatiran, yung aming mga financial supporter. Salamat sa kailang buhay, na ang kailang puso, O Diyos, ay handang tumulong. Hindi man namin nakikita yung iba nasa ibang bansa. Ay salamat sa kailang buhay. Continue to bless them, ang kailang trabaho, ang kailang pinagkakitaan. Bigyan pa sila ng malakas at malusog ng pangatawan na hindi magsawang tumulong sa inyo. Maging yung mga local financial supporter po namin, yung mga may puso na handang tumulong sa iyong gawain. Salamat sa kailang buhay. Hindi lamang yung mga existing ones at this time, bagkos patuloy kayong kikilos sa bawat puso ng iyong mga anak, higit sa lahat ang mga members. Matuto silang maging kabahagi sa pangangailangan financial ng simbahan upang ito'y magpatuloy, at marami pang mga proyekto ang siyang magagawa sa pamamagitan ng pagtulong-tulong po namin sa financial, Panginoon. Continue to bless all the leaders, simula po sa aming senior pastor and my co-associate pastors, Panginoon. Continue to unite us with one love, with one spirit, with one baptism, Panginoon, upang itaguyod namin ang iyong gawain na nagkakaisa, Panginoon. Salamat sapagkat alam namin iisa ang puso, diwa po namin, ang tibok ng puso po namin, mapaglingkuran ka under the banner of Christ Ambassador, Panginoon. Salamat po sa lahat ng kabutihan mo. Maging sitwasyon ngayon, unti-unti, meron na mga virus, Omicron, na kumakalat sa kapangyarihan ng Panginoong Yesus. Naibagsak na ang lahat ng mga virus na dumako sa Pilipinas. Isa na lamang po ang aming pinagkakatiwala sa inyo, na ito pong virus na ito, hindi na po namin pinahintulot na pumasok pa sa bansang Pilipinas. Nire-rebuke namin ito, kinakancel namin ng puwersa ng kadiliman, at hindi namin na pinahintulot na maghasik pa ng kadiliman ng kaaway sa bansang Pilipinas at sa mundo. Naniniwala kami, Panginoon, kayo ang siyang may kontrol ng lahat. Bagaman alam namin, Satan is the God of this world system. Naniniwala kami, hawak mo pa rin ang buhay ng iyong mga anak na hindi mo iwan at pababayaan. You will continually bless, O God, makapanumbalik ang mga magandang negosyo, maraming trabaho, ang siyang muling mabubuksan, Panginoon, upang ang mga taong walang trabaho, nag-i-struggle sa mga panahon na ito, magkaroon sila ng mga trabaho. Sapagkat naiprophesy na that you will bless Philippines, ito rin po ang aming inaasahan sa aming kapanahunan, mangyari ang lahat ng ito. Ganun din po, dinadalangin po namin ng Mother Church, yung commercial lot. Salamat sapagkat naniniwala kami in the near future ay tunay na masisimulan na rin po ito, Panginoon. Maging yung lot for lease po namin sa mga panahon na ito. Patuloy po namin dinadalangin yung mga food company na
pwede pong mag-list dito sa lupa ng ChristAm at ito'y makapag-generate po ng income. At salamat sa mga kumpanya na yon. Alam namin na pagpapalain mo, i-bless mo, kikita Panginoon ang kumpanya na yon kapag doon itanayo sa vacant lot ng lupa ng Christ Ambassador. Salamat o Diyos na tunay na ito po yung kaparaanan upang ang pangitain ng Christ Ambassador na maitayo ang simbahan para sa iyong pangalan. Ito'y mangyayari at magkaroon ng katuparan sa aming kapanahunan. Salamat din po o Diyos sa iyong pag-iingat sa aming Mayor Rene Maglangke. Continue to bless him, siya at ang kanyang buong team ng Vice Mayor at mga konsyales. Salamat sa iyong pag-iingat, yung kanilang pangitain na mabaksin ng lahat ng mga Candabeños mangyari o Diyos upang mapayapa kaming kikilos at gagalaw sa bayan po ng Candaba. Salamat din sa mga proyekto na kanyang pangarap na matupad. Continue to bless him, Panginoon. Ipagpatuloy niya ang kanyang pamumuno upang makita po namin ang pag-asenso ng lugar po ng Candaba. Salamat sa mga negosyo na papasok dito at sa lahat ng mga pinagkakitaan ng mga tao sa lupa man, sa tubig, Panginoon, o kung anuman mga produkto, mga negosyo ng mga taga-Candaba, ito ay mag-prosper upang umunlad pa ang bayan po ng Candaba. Salamat po o Diyos sa pamumuno naming Mayor. Pagpalain siya at madugtungan pa ang kanyang pamumuno upang yung lahat ng mga proyekto ay tunay na mangyari, Panginoon. Salamat o Diyos. Sa susunod na eleksyon, umaasa kami na bibigyan mo ng sapat na karunungan ang mga tao na talagang ilagay sa kanilang puso yung nararapat na leader na amin pong irerespeto, ipapanalangin. Higit sa lahat ang presidente hanggang sa pinakababang manunungkulan by May 22 election, Panginoon. Salamat po. Sa ilyuhan po ninyo sa gabing ito ang mga panalangin po namin at nakatitiyak kami maging yung mga unspoken prayer request ng bawat kapatiran na tumutok online. I declare, O God, in Jesus' name, tunay na abutin, katagpuin ang mga panalangin nila. Salamat po na ito'y may mga kasagutan ang lahat ng mga panalangin po namin at pinupuri namin at dinideklara ang lahat ng ito may kasagutan sapagkat hinihiling po namin ang lahat ng mga panalangin to sa makapangyarihan pangalan po namin Panginoon Jesus. Ito kami sa dalangin. Amen. Praise the Lord. So, hindi na po tayo babati. Basta salamat po sa inyong pagtutok online. Kaya sa pagkakataong ito, the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Dahil kay Kristo, dahil kay Jesus, kayo pong lahat ay sukdulang pinagpala, kayo lubhang itinangi at taimtim na minamahal ng Diyos. God bless you all. Amen.